Dahil sa unang digmaang pandaigdig, umalis sa pwesto si Nicolas Pangalawa ng Rusya. Ang rason ay kahit maraming mahirap sa Rusya, parang walang ginagawa ang pamilyang Romanov para pagbutihin ang buhay nila. Tapos sabi nila na si Grigory Rasputin, isang supernatural na pari ang nag-iimpluwensya sa Tsar at ang pamilya niya nakakahiya. Ako si Vladimir Lenin. Ako na kapag ako ang pinuno ninyo, may pagkain, may lupain at may kapayapaan sa Rusya. Kaya sige mga kaibigan, patalsikin natin ang pamahalaang probisyonal ngayong Oktubre sa bagong kalendaryo Nobyembre. Sa wakas, ako na ang pinuno. Totoong-totoo na talaga ito. Salamat mga Aleman. Kailan kami magkaroon ng lupain? Ngayon, bakit ka ba nagtatanong? Kasi nawala ang ibang teritoryo sa kanluran eh. Bakit kaya? Dahil ba ito sa kasunduan ng Brest-Litovsk? Tama ka, tapos mahina na ang hukbo natin. Napapagod na silang lumaban sa mga Aleman. Pero mabuti ito para maging matagumpay ang komunismo. Teka, parang may problema. Tama siya, nangyari ang digmaang sibil sa Rusya pagitan sa puting hukbo o anti-komunista at pulang hukbo, mga tapat sa Bolshevik, yung party na komunismo. Si Leon Trotsky ang pinuno ng mga hukbo. Ang mga puting hukbo ay nagkaroon ng suporta galing sa mga banyagang bansa katulad ng Estados Unidos, Dakilang Britanya at Japan. Ngayon, kamustahin natin ang mga Romanov na ngayon ay hindi na makapangyarihan. Parang may mga lasing sa labas. Ako'y nasa pabrika, magala kasi walang galit sa akin. Galit ako sa iyo. Aray ko! Ang sakit! Patayin ninyo siya! Si Fanny Kaplan! Grabe yan! Binaril niya ako kasi taksil daw ako sa himagsikang ito. Bobo yung babae na yun. Pero sa taong 1920, umalis na ang suporta ng mga banyaga kasi pagod na silang magkipag-away sa ibang bansa. Kaya natalo ang puting hukbo sa digmaang sibil. Sa Disyembre 30, 1922, naitaguyod ang Unyong Soviet. Dahil sa stress, namatay sa stroke si Vladimir Lenin sa Enero 21, 1924. Gusto niya na si Leon Trotsky ang sunod na pinuno, pero sa huli, ang sekretaryo niya na si Stalin ang naging leader. Dahil kay Stalin, nagiging mami si Vladimir Lenin at inilagay siya sa Red Square sa Moscow. Ito si Joseph Stalin, nung bata pa siya, mahirap talaga siyang lumaki sa Georgia. Kahit paluin siya ng lasinggerong ama niya, nag-aral siya sa seminaryo para maging pare. Tapos nawalan siya ng interes sa relihiyon. Ang bagong interes niya ay ang mga aklat ni Karl Marx. Dahil siya ang sekretaryo, ibinigay niya ang mga kaibigan niya ng trabaho sa party para maging tapat sila sa kanya. Tapos susuportahin din siya ng mga kaibigan niya. Gusto siya ni Lenin kasi matapang siya na magnanakaw ng bangko sa Tiflis. Totoo yun, hehehe. Kahit na masama siya dahil tanggalin niya ang mga pribadong pagmamayari sa USSR. Kung wala siya, hindi matatalo si Hitler. Tapos dahil sa kanya, maraming pabrika sa Rusya. Pero dahil sa kanya, naging nuclear powerhouse ang USSR. At ito ang kwento ng himagsikang Ruso. Nagbago talaga ang buong bansa pagkatapos ito nangyari. Halimbawa, wala na ang mga Romanov.